Yan, hello, hello, hello. We're live. Yay! Game na. Okay. Sige, let's go. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. So, sa lahat ng mga nakikinig ng podcast ngayon or kung nasan ka man ngayon, sa ang dako ng mundo, mula hulo. Iniisip ko yung sa Itbulaga, ano ba yun? Ayun, Batanes hanggang hulo. Medyo. So, yan, kung nasan ka man ngayon and wherever you get your stupid damn podcast, welcome to In 3. Actually, Yours Podcast. Medyo sumabay na. sabi mo? Wherever you get your stupid damn podcast. Saan ka man nakikinig? Podcast. Kung saan ka man nakikinig or saan mo nakukuha yung podcast mo. Sa Apple man yan, YouTube, Spotify. Welcome. We're live again and welcome back, guys. We're recording for our 11th episode. Tama ba? Oh. 11th. Yep. And this podcast is brought to you by, charot lang, wala pang sponsor. Pero soon, manifesting, malapit na. Wow. Yan, and yes. Ano ba mga brands na gusto nyong mag-sponsor sa atin? Bigay tayo tag-iisa. Makeup. Putik na yun, bakit makeup? Skincare, Mga ganun. babae yan eh. Skincare. Mga ano, no? Anong tawag doon? Yung mga sunnies face. Sunnies. Mga salamin. I'm a sunnies girl. Sige. Meron akong Favorite kaibigan makeup na endorser ng ano eh, ng model ng sunnies eh. Akala mo talaga eh, no? Meron, no? Ano siya, AU-based. Kapatid siya ng kaibigan ko din. Baka naman. Oh my God, I love Sunnies. Favorite makeup brand ko, Sunnies. Is it Sunnies? Ikaw, Kalen, ano? Ano, Samsung baka naman. Wala lang, naka-Samsung phone ako eh. Baka naman sponsoran tayo ng equipment yan. Pero Samsung kasi phone ko. Sa akin, ano ba pwede? Christmas na. Mga, Creatine. yung pang Christmas package. Alam ko creatine sabihin mo. Christmas basket. Pure Foods, Del Monte. Ano ba? Basta anything na pwedeng pamigay sa Christmas. Mga spaghetti, queso de bola. Yung ano, yung spaghetti. tawag to? Mga fruit salad, ganyan. Fruit cocktail. Dole. Dole. Dole ang po. Kamusta ang inyong linggo? Ako, ano ba? On a random Thursday, nag-start na akong mag-workout, magbawas ng kanin. Nagpa-practice na ako ng clean and healthy eating. Gano'n. Ang weird nga kasi ako pag nag-start ako ng isang bagay, gusto ko yung, either mag-start siya ng Sunday o Monday. Yung parang first day of the week talaga or first day of the month. Parang gano'n, parang fresh, clean slate. Pero on a random Thursday, sobra kasing na ako ngayon, couch potato, working from home all the time. So, nakaupo lang, di na ako nakakapag-stretch man lang o nakakatayo-tayo. So, yun. Mararamdaman mo kasi yun pag ang bigat na ng katawan mo na gusto mo nang mag-ano-ano muna. Parang, nakakasawa ng puro laptop na lang yung kaharap mo buong araw, tapos tulog, kain, tapos di pa healthy yung kinakain mo. So, ayun, nag-decide ako na manood lang ng 15-minute lang na video, yoga, tapos yan, stretch na hanggang sa tuloy-tuloy na siya. So, sana magtuloy-tuloy, maging consistent. Kasi ito rin yung problem ko, yung minsan hindi ako sa consistency. Minsan, one day, muna pahinga hanggang sa, yung pahinga ko naging 1 month na, hindi na ulit. So, yun magiging challenge mo kasi consistency yan eh. Holidays. Yun nga eh. Lahat ng
lahat ng temptations nandiyan. Kainan, tapos parties, 'di Mm. ba? Oo, ang Yun hirap nga, din kaya nun. nga, Kailangan maging ano yung ano mo, intact yung Oo, mindset din. vision mo. oo. Yung mindset mo. Kaya Sabi nga, ko sa'yo, bumili ka na ng ano, food scale. sige, pag-iisipan ko yan. Mm. Napapaisip nga ako kung, Mura lang. Mura lang ang food scale. oh, God bless you. Napapaisip nga ako kung next year na lang ako mag-i-start para maglalaktin ako, ganyan. Ay, na, simulan mo na Parang, ngayon. di ba, why not now, ganyan. Mm. Kaya Tama yun. yan. Tsaka ang sarap sa feeling. Ang sarap sa feeling kapag you're eating healthy, tapos mga Tama. small portion lang, parang, ayun nga, it feels good talaga and somehow nagiging light na rin yung feeling ko. Yung mood ko din light, hindi ako cranky, ganyan, hindi ako irritable. So, yun. Maganda talaga kapag, healthy living. Siguro ganito talaga pag pushing 30s na, no? Ito na yung mga inaano mo, healthy living, mga furniture, ganun. Mga signs na tumatanda ka Saka na, no? ano, di ba sabi nga nila, Hmm. you are what you eat. Totoo. Mm. Ang maganda dyan, Annalyn, since work from home ka, mag-invest kayo ng mga whole foods. Yan. Yung mga niluluto talaga. Wag processed, wag hotdog, whole foods. Bili kayo pitso. Yan. Chicken thighs. Luto kayo ng mga healthy meal doon. Giniling. Yan. Staple ko yan. Yun. Ako, ang ko, Ang maganda, sige. ang alternative ko sa rice yung oatmeal. Diba kasi fiber, rin naman siya. Tapos Pwede rin naman. fruits. Inaanoan ko siya ng fruits. Ayan. Pero, hindi totoo yung sinasabi mo na No bakit rice? wala kang kanin. Oo, hindi. Ang basis pa rin yan pinaka-base pa rin is count your calories. Kasi lahat naman yan may calories eh. Sabihin natin, di ka kumakain ng kanin, pero yung sobrang dami na kinakain mong tinapay. Carbs din yun eh. Ng bread, white bread, ganyan. Mas mataas nga calories nun sa sa kanin eh. Pero mas fulfilling yung kanin. Diba? So, pwede kang kumain ng kanin, pero small portion lang dapat. Kung gusto mo talaga. Kaya nga importante yung food scale. Para matatansya mo rin kung gaano karami. Ma-approximate mo kung ilang calories yun. Small portion. Hindi rin siya naka-base sa portion. Hindi din ba? Basta yung kinakain mo throughout the day is pasok sa calories for the day. For example, sa isang araw mo, ang maintenance calories mo is nasa 2,000 calories. Kahit anong kainin mo, basta pasok dun sa calories mo na yun. Wala, hindi ka lalaki or hindi, walang, kasi maintenance yun. Okay, oo. Walang nadagdag sa'yo, walang mababawas din. Oo. Pero, mas Gets. mabilis or mas maganda yung progress kung nagba-body loss ka man o weight loss ka man o nagwa-weight gain, mas maganda yung progress mo. Kung yung kakainin mo, whole foods, tsaka yung nutrients dense na foods. Tama. Kasi kung sabihin natin kung theoretically, sige, nakaka 2,000 calories ka nga, pero lahat ng yun kanin lang. Okay, lahat ng yun oatmeal lang. Wala din, di ba? Versus kung 2,000 calories yun, pero sari-sari kinakain mo. Giniling, gulay, meat, may konting carbs, kanin Itlog, kumare. Ayun, itlog. Itlog, saging. Ganun. Mas mainam yan. Ulam-ulam lang. Kumbaga, ang general guide, eat a variety ng pagkain. Ganun. Tsaka, pansin ko, nung may nakaraan na 2 weeks akong straight na whole foods lang kinakain ko, mas naging less bloated yung chan ko. Physically, parang hindi siya ganun ka-bloated. Ganun. Versus nung nagkakain ako ng mga kung ano-anong shit. Parang nafe-feel ko nga rin. Pero, inom din kasi ako ng tubig. So, feeling ko, kaya din ako na-bloated dahil water naman ako ng water. Tsaka ang weird kasi kagabi ba yun? Nag-ano kami, parang chicken salad.
alam mo yung feeling na ano, dahil nga nasanay ka for the longest time magkanin, 'di ba? Kahit na ang bigat nung kinain mo, hinahanap mo pa rin. Parang gano'n. Parang feeling ko hindi pa rin ako busog. Ang It's all weird in the 'pag mind. kumakain ako ng mga ganyang green Oo. ano talaga, salad, ganyan. Pero Mm. yun, hindi naman ako nagpaano, hindi talaga ako Sa nagkanin kagabi. So, nag-ano-ano lang ako, fruits, it's ganyan. all in the mind. Yogurt, ayan, mga Got it. low fat or zero fat yogurt. Pero yun, ang weird lang talaga 'pag kumakain ako ng mga salad, parang hinahanap-hanap yung kanin. Oh, si Kalin. Ikaw, Kalin, Ako, kamusta ka? Ano ba gagi, nangyari ang sa'yo? hectic ng ang hectic ng week ko ngayon. Parang compressed work week ako ngayon eh. I mean, yung nakalib kasi ako, 2 araw ako nakalib. Tapos sa work, nag-cover pa ako ng ibang teammate din kasi nakalib din. So, Oo compressed naman. yung ano ko, yung tasks ko sa 3 araw. Yun, yun lang naman. Si Kalin, tinatanong natin kung kamusta siya. Laging puro trabaho eh. Oo nga, Oo. wala bang iba? Wala pa. Classified pa. May nag-leave ako, pero classified pa muna yung ginawa ko ng leave. Alam ko Baka yan, sabihin. Ano? nagpa-interview yan sa'yo. May interview yan. Pero classified pa. May Ayoko mga mo ano nang na kayo? siwala. May Ha? mga, tag dito, holiday schedule na kayo sa work? Ano? I mean, file ko lang work from home yung buong 2 weeks ng Pasko. Work from home ko 2 yun. weeks? Oo. Mm. Tsaka pala, nagpa-prep na rin ako ng ano ko, mga gamit ko, tsaka schedule. Hirap mag-coordinate ng mga, ano, kasi nga yung Subic trip namin, ano, ang daming variables na iba-iba plano ng tao, ganyan. Lima na nga lang kami, hirap pa magplano. Pero balak kasi namin mag-long weekend, di ba? Long weekend yung December 8 hanggang December 8, di ba? So balak namin, December 5, ano na, December 5 hanggang 8. Yun. So, yun. This week, pinupulido namin yung sked para hindi kami ipit ng next week. Para, I mean, ngayon pa lang, nagbubook na kami ng hotel or inaasikaso na namin yung logistics, Mm. ganyan. Noon. Ano So, yung kaya, Christmas party? hindi, O trip yung sa lang? bike namin, yung trip namin, yung Odax, Okay. gagawin namin. Siyempre, nasa Subic na lang din naman na kami, tas long weekend. Di, magbakasyon na rin kami. Mga biker tropa ko yun eh. You know? Alam ko naman, mga kasama mo sa work. Ay, hindi. Meron din sa work, December 5 nga din, bangga nga eh. Hindi naman ako makakapunta ng year-end namin. May year-end din Oo, kami. simula May separate ng na mga year-end Christmas pa kami. party. Oo. Ano nga eh, tawag doon? Wala kaming year-end na buong company. Ang year-end namin per Per department team. lang. Oo. Per Hindi, okay. department. Tapos, di nga eh, kasi wala lang. Kasi last year kasi, ang taas ng standard na set eh. May buong company na year-end eh. Tapos ngayon, year-end namin, yun nga, December 5. Tapos may tentative pang year-end the following week after nun. Pero ano na lang yun, yung mga team na lang namin. So, mas konti kami. Ikaw ano, Ayun. first time mong hindi mag-Christmas party ng ano no, office mo, I guess. And I'm happy. Kasi plastikan lang naman yan. What if, mag-set kaya tayo ng Christmas party natin? Tayong tatlo. No. Oo. Tapos exchange gift. Oo, no. Yun. Diba? Diba? Dapat meron tayong ano, sa ano natin yan, Christmas special. Shoot natin. Pwede. Sige. Andito ka ba Kasi nun? may Christmas party kami ng December 6 eh. December December 6 6. ba? Tama ba? Diba, hindi ko alam. December 6 nga ata. Hindi ko alam. Ayun lang sabi sa akin eh. Buti ako din Ewan ako ko, mga hindi, problema ngayon sa lang ako ganyan. ngayon lang ako makakaranas ng Christmas party dito. Sa ano. Kasi sa Pinas, ang Christmas party ng mga dito, companies. May mga raffle, di ba? Raffle, tas may Tapos may mga team pa contests. yan. May team. Oo. Kailangan ganito yung suot mo. Or at least pasok sa team. Ganun. Oo. Tsaka may mga ano pa, contest. May Oo, may guest. May venue pang ibubuk per yan. team. Or Oo. pag Dito ka, pag fresh grad ka,
magpe-perform ka, Oo, gano'n. ganyan yan. Pag new Newbie. hire, fresh grad. Hindi. Ay, wala. Oh, Fresh hire na ano, ay fresh Okay. grad na new hire. Oh. dito kasi, ang alam ko parang ano eh. Ano lang, get together lang sa isang restaurant, gano'n. Kain lang. Ganon. Parang alam ko nga minsan, hindi pa free yung food eh. Oo, kayo din, Isa sagot lang nyo sa din. mga naririnig ko oo, kanya-kanya. Tas walang raffles, walang mga pakulo-kulo. So parang kumain Inuman, lang kayo yan, sa beer. labas. Ganun. Ganun lang, get together lang talaga. Oh. Inuman, Mm. beer, ganyan, cocktails. Mm. Puro ganun lang. Dito Ano, Medyo usapan? medyo big deal kasi yan dito sa atin, 'di ba? Kasi yun part kasi sa pag corporate ka dito sa Pilipinas, part din ng budget yan eh, 'di ba? Binabudgetan Mm-mm. nila yung team building, yung mga Oo. yep, ganyan. Oh. Yun. Kaya Tsaka ngayon nakakamiss, nag-uubos na. Mm. walang holiday bonus dito or 13-month pay. Ay talaga? Ah, Shit. Hindi katulad sa Pinas. Sa Pinas Oo. may 13-month. Meron, ikaw Annalyn, meron ka pa rin ba? wala. Wala. Bonus No, lang. Bonus si lang. Sally niya, may 13-month yan. May 14-month, mga 14-month pa, mga Ibang umabot pa Sana. ng 15th, 18th. Sana magka-14. Sa mga bangko may 15 months sila eh. Depende sa bank. Mm. Pero naka-receive na kayo ng mga holiday package. Di pa nga eh. Sa amin ano siya, cash, gano'n. Bibigyan Cash ng siya. cash. Okay yan. In cash siya. Hindi siya, ano. Kasi di ba pag corporate, kunwari, kagaya nung work ko before, yung kunwari products nila, di ba, naka-basket. Oo. Oo, ganun. Ngayon, hindi. Sa amin cash siya. Ano yun, So, okay yung cash? cash. Pero so, okay yun. Laki yan, no? Nasa magkano? Hindi, sakto lang. 5 digits. Hindi. 5 digits yan. Ano ba, Siyempre, ano rin pa. US based ba yan? Secret. US based ba? US based. Nakita ko yung review ninyo yung review sa inyo. Nakita ko nga rin. Oo. Ano yung motivation? Para pumasok ka, ganahan mo sa trabaho, no? Mm. Parang pizza. Parang pizza. Sa corporate, no? Parang, sige, pasok ka ngayon. May pizza kami, oo. Oo, motivation. Oo. Ayun. Ano ba pwede natin pag-usapan? Kaganapan ngayong linggo. Daming naganap din ngayong linggo, Ano, saan natin sisimulan? Ha? Yan. Sige, simulan natin sa mga finances. Sa mga finances, paano mo bigkasin? Pero, nabalitaan nyo ba? Labas na yung Google Pay sa Pilipinas, Google Wallet. Ngayon lang? Oo. Ngayon lang nagkaroon ng Google Pay dyan? Ano ba naman? Hindi, ikaw na nandyan. Ikaw na nasa first world. Late kasi dito oo. Third world Yabang Ngayon lang. no? Hindi, kasi... Gamit mo dyan Apple Pay, no? Wala. Pag Diba? lumalabas ako ng bahay, wala akong ang dala ko lang phone, tsaka license ko. Yan. Okay na ako. Oo. Yan, tas minsan, cashless. yung Apple Pay ba, kailangan nakakonect ka sa data? Hindi, no? Hindi naman, basta NFC. Hindi. Yan. Yan. Yan lang. Yan ang, yan ang miss out ng iba. Pag open ko ng phone, kunyari, grocery ako, grocery. Tapos ano pa yun, self-checkout pa yun, hindi mo na kailangan pumunta sa may bagger. Tapos pagka-scan ko ng mga binili ko, open ako phone, i-scan ko yung rewards card, nandito na sa wallet. Sa Apple Wallet din. Rewards card, i-click ko lang yung card ko, tapos bayad na, Apple Pay. Hindi ko nararamdaman na nawawalan ako ng pera. Yun lang. Diba? Ayun, no? Ka lang ng top. Oo. Ito. Yan. Yung Apple, na ba? ako hindi pa. Oo. Try ko na to. Gumagana siya kahit walang data. Doon ako tuwang-tuwa. Kasi may nakita ko isang post na sabi niya, hindi daw niya gets yung hype dito sa Google Wallet, Google Pay. Kasi sabi niya, nagagawa naman na daw yun ng Paymaya tsaka ng GCash. Eka ako,
Oo nga, hindi siya Kailangan bago and data everything dun. else. Pero kailangan mo kasing data, di ba? Yung QRPH, yung QR code na ini-scan. Kailangan mo ng data dun eh. Mm. Eto, NFC lang kailangan nakabukas. Kahit wala kang data. Tap mo lang. Tapos. Paano yun? Yung Apple tsaka Google Pay, dapat connected sa bank mo. Oo, sa card. Kinoconnectan mo sa card. Mm. Connect na. Ganon. Ngayon, Sa iPhone, sa ngayon lahat, di ba Mm. may wallet app doon sa iPhone? Mm-mm. Lahat ng Oo. cards mo, lahat ng Nandun. cards, Pwede kukunik mo na connect. doon para on the Safe go ba na. yan? Wala lang. Mm. Ano lang kasi ako dito kasi sa Pinas, di ba nga, may mismong bank. Ang daming Card tapping. nai-scam. Ay, mga ganun. Oo, inside job. Mm. Hindi natin alam. Sana. Wala namang posible sa Pinas eh. Mm. Kaya hindi ko pa kinokonek. Ang kinokonek ko lang sa ganyan ko, GCash. Connect mo na. Eh, okay lang. Actually, okay lang yan, GCash. Yung sa ngayon, sa Google Wallet ngayon, dito ang pwede pang i-connect yung, yung GoTime, tsaka BPI. Maya Credit. BPI hindi pa ata eh. Mm. Tsaka, kamutan ko ng bangko, RCBC ba to? Security Bank. Kamutan ko. Basta GoTime, tsaka Maya. Maya Credit. Sure ako doon. Yun. Ano yan? One step. Ano tawag doon? May phrase yun eh. Towards Progress. Civilization. one step towards progress. Sobrang late ng Pinas eh, no? Kaya nga Ano eh. ba yan? Pinasa pa nila sa Senate or Congress yung bill? May bill pa ba yan? Hindi ko alam. Sa totoo lang, hindi ko alam technicalities nila dyan eh. Feel ko sa BSP, baka kailangan lang register. Pero yun, hindi ko alam eh. Hindi ko alam technicalities. Sobrang late. Ngayon lang naisip. Pero meron, nung college kami, parang meron nag-thesis ng ganyan. Dito sa may Marulas, sa palengke wet market. Nag-ano sila, Maya yung gamit. Eh, di ba, yan nga yung inaano ng mga iba pa na sa mga wet market. Siyempre, yung mga matatanda doon, yung mga boomer, preferred pa rin yung cash. Pero po, may ginawa silang, basta may thesis sila noon na, yun nga sa Marulas, Pay Maya yung gamit. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Ay, isa din dagdag ko. Yung GCash pala, may tap to pay na rin. Nauna na ang GCash. Sa LRT? February. Diba? Hindi, yun. Tsaka sa mga, yung parang sa card din. I mean, sa POS. Gamitin mo yung GCash. Kaso pang Android lang eh. Kailangan naka-Android ka. Internet. Oo, yun nga lang. Oo, yun lang. GCash kasi. Sana galing ng progress. maging fully cashless na tayo. Mahirap sana. kasi maging cashless sa Pinas. Kasi nga, syempre, yung mga matatanda nga, yung mga hindi masyadong tech savvy. Ayun ang kawawa eh. Baka mas Pero tsaka, sa mga markets dito, kapag may mga nagtitinda na matatanda, kunyari, every Saturday kasi merong vegetable market sa yan sa may parang plaza. Mga nagtitinda doon, puro cash lang ina-accept kasi nga karamihan sa nagtitinda puro matatanda. Usually ba galing sa mga farm yan, no? Oo, nagbebenta sila ng fruits, vegetables, ganyan. Tapos cash lang yung ina-accept nila kasi nga wala rin silang means yung gano'n. I mean, tech yung POS or phone, gano'n. So, tingin nyo ba cash is still the king? Cash Oo is naman. king pa din? Physical cash, oo naman. Hindi siya practical sa atin sa ngayon kasi lalo pag napunta ka sa mga huron, tas walang signal, walang kahit ano, wala kang kung nga lobat ka. Oh, 'di ba? Kahit sabihin mo walang signal, I mean pwede ang Google Wallet kahit walang signal. Kaso nga lang lobat yung phone mo. Oh. Gagawin mo nun, 'di ba? Kaya importante may cash ka pa rin. Kahit konting cash. Ganun. Speaking of cash. Ano sabi mo? Ano ko lang. Narelate ko lang kasi naalala ko nung si Papa, nung Yolanda. Doon niya na-emphasize na kailangan mo nung cash talaga na, like cash. Physical, cold hard cash. Kasi syempre diba na Yolanda, walang mga bangko noon. Na Yolanda nga eh. Hindi siya makaka-withdraw. So, wala din. Kahit may pera siya sa bangko, hindi niya ma-withdraw. Buti na lang, mayroon siyang physical cash na nakahanda. So, sa mga ganung instances pa rin, di ba? Doon pa rin.
Ayun. Tsaka yung ang malalaking maaapektuhan niyan yung mga gumagamit ng illegal na gamot. Kasi saka Oo nakakita naman. ng drug pusher na tumatanggap ng Apple Pay. Oo. Mga ganyan kasi abutan lang yun no? Pagdating sa Oo. Oo. eskinita, galing lang. Oo. Pero Diba? malay mo naman nag-improve na sila. Oh, send QR na lang. Ganyan. Nasa eskinita kayo, no? Ang tagal nyo mag-tap. Malapit na kayo Mm. mahuli. Hindi pa rin nyo i-send yung Saka, wala nang istapahan yan. Mm. Oh, speaking of drugs, ano bang Mm. pinagawa niyo ng magkapatid? Sino bang... Iwas na siya Binagbintangan daw. pag-usapan yung politics oh. Hindi, Ay, nakakairita lang kasi parang wala na, ginagago na talaga tayo ng ano. Oo, Ako ba totoo naman. dyan? Iinis ako. ikot-ikot na. Away magkapatid, dinamay ba tayo? Oo. Ano ba yan? Ano ba nangyari? Si Amy tsaka si Oo. Si Bongbong. Mangga tsaka si Bleng Blong. President. Mm. So, parang may 3-day na, ano ba yun, protest yung mga INC, di ba? For transparency and, ano ba yun, Oo. ginawa nila. Basta may protest sila. Tapos yun nga, nandun si Amy, tapos nag-speech siya doon, tapos isiniwalat niya na yung kapatid nga daw niya is the drugs, pati yung asawa, Gamit. anak, ganyan. Mm. So, okay. So, what's next? So, pumalag naman yung Malacanang na, ano ba yun? Si Claire Castro, di ba? Siya yung spokesperson. Fox. Oh, Mm. grabe rin ang ano niya, in fairness, yung pagtatanggol niya talaga. Mm. Ang taray niya, nakakainis siya, nakakairita siya. Pero yun. Pero ay parang, di ba, hinahamon siya ng hair follicle test ba yun? Pero sabi ni Bongbong Ayaw. is, oo, ayaw. Parang no need na daw. Fake news daw, ganyan-ganyan. So, ewan ko, ano bang purpose nito ni Amy? Ba't siya naggaganyan? Gusto niya bang sarili niyang kapatid, sirain niya, and then mag-rise siya into power, magkampiyan sila ni Sara? And ito naman si Bongbong, parang ang hirap din hindi paniwalaan kasi may mga lumalabas din kasi siyang video na yung utal-utal siya, hindi niya ma-express yung sinasabi niya. Alam mo no? Di ba? Parang, di ba as a president, dapat articulate ka. Di ba may sinabi si Miriam Defensor noon na 3 katangian ng dapat na president. Academic achievement, moral, tapos about sa job, something. Ganun yun eh. Tsaka, di ba parang isipin mo, president, inire-represent tayo niyan, ganyan siya, magsalita sa, kunwari may kausap siyang other nation or other president, siya. Alam mo Buti no? pa yung mga call center na, hindi mo sa pag-ano pero di ba may mga call center agent na fluent mag-English? Buti pa yung mga yun eh. Or kahit tayo nga mga normal na Pinoy, di ba? Nag-stutter. Pero, alam mo yun, cohesive yung flow ng thought natin. Siya may mga question sa kanya, parang ang layo ng sagot. Ano ba? Oo, bangag. Pero nakakapagtaka dyan. Hindi ba sila, ano yun? May away na ba talaga sila? May gap na ba talaga? And hindi ba pumapagitna sa kanila yung nanay nila? Diyan ako na nahihiwagaan. Oo Parang nga eh. although sobrang bigat ng mga binabato niya dun sa kapatid niya. Parang para sa akin, isa lang siyang malaking palabas lang din. Parang PR stunt, no? play. Oo, Para lang Oo. ma-divert yung attention sa pinaka-real issue. May mga iba-ibang haka-haka dyan eh. Isa daw parang ginagamit daw ng kampo ni Duterte si Amy para i-destabilize si Marcos, ganyan. Tapos maupong presidente ngayon si Sara kasi nga pag tanggal yan si Marcos, syempre matik si Sara yan, VP. Diba? Tapos, may sinasabi pa nga na ginagamit nga lang daw si Amy. So once na wala nang gamit si Duterte kay Amy, bye-bye Amy na rin. Yun yung haka-haka, okay? Pero hindi ba naisip ni Amy yun?
Ewan. Baka kasi may sarili din sobrang siyang power hungry niya or ano? Sarili Oo, siyang may agenda? sarili din siyang agenda, oo. Baka 'pag yun nga 'di ba sabi ko 'pag nag-rise to power si Sarah, baka siya yung maging VP Mm. or malay mo traidorin din niya at the end. Mm. Mga Ano eh, no? Pero Parang yun nakakaano no. drama eh, no? ang Putik parang pelikula, no? alam mo Netflix series eh, 'di ba? Oo. Oo, na parang ano ba, ba't ganyan? Ang We daming don't have time. nagsu-suffer. We ain't got no time for that. Parang Wala tayong Nakakaano na panahon rin, diyan. nakaka-drain na. sobra, wala Kahit na nga sabihin akong mo Oo. na kahit sabihin mo gusto mo maging politically aware, tsaka ano, gusto mong yung makiisa rin. Kasi nga Mm. sa mm, politika, ano eh, Mm. everything you do is political naman talaga, di ba? Mm. At saka dapat may Parang ang paki hirap talaga i-aware tayo ng kasi politics. taxes natin yung pinapasahod sa mga sa administrasyon na 'yan. 'Di ba Mm. parang diyan na napupunta sa family drama niyo ta's magko-conduct na naman kayo ng investigation, kung Mm. ano-ano na ay naku. Wala, May papaikutin lang tayo naalala eh. pa pala ako, may Oh. nabasa ako, parang, kasi nga di ba ang by the Constitution, kapag ang president hindi na kaya na mag-handle ng country, ang next to rule is the vice president, di ba? Oo. Oo. Pero hindi ko alam kung kudeta yung ino-organize ng AFP. Mhm. Hindi ko alam pero naglabas sila ng statement na they are loyal to the Constitution, not to the politician. Mhm. Tapos parang hindi ko rin alam. Sana correct nyo kami. Correct nyo ako Pero nabasa ko na kung may papalit man kay Bongbong, ang gusto nila si Ramon Ang. Sino yun, yung jowa ni San Miguel? Gretchen? Sa San Miguel ba? Roman Ang? Aliw, atong Ang yun eh. Hmm, San Ramon Miguel? Ang, San Miguel ganon siya Corp? eh. Oo, San Miguel. Oo. hmm. Kaya, i-ano Layo. natin, i-search nga natin. Sige. So we will be run now by businessmen, country. Ano na nga eh. Oo. Parang Ito. Sa Philstar. Basahin ko lang yung headline AFP commanders vow to stay non-partisan amid calls to withdraw support from Marcos. Okay. Parang iba-ibang commanders from Northern Luzon Command, Southern Luzon Command, Visayas Command, Western Command, Western Mindanao Command, and the National Capital Region Command all released separate statements supporting AFP Chief General Romeo Brawner Jr.'s position that the military remains non-partisan and bound to the Constitution. Mhm. So, anong ibig sabihin nito? Parang, ay, Send they mo are nga yan. urging the military pala na mag-kudeta? Send mo nga. Ia-abandon nila si Marcos? Pero bakit? Pero, Well, di ba nababalita dyan? Nabasa ako ko to kasi sa wala na akong hindi rin kasi ako paki talaga yung nagbabasa. story. Oo, hindi na ako nanonood ng Send mo nga. news. Makita ko. Ayan, sinend ko sa GC. AFP Parang nabasa ko commanders. to sa Oh. sa pag-open ko ng Google, di ba parang may headlines na susunod. Oo. Nabasa ko lang siya, tapos chinek ko lang. Pero hindi ko Oo. na in-explore. Tapos So, anim, parang nakita oo, ko si, anim to na military commanders, no? Nag-issue na separate statement. Loyal sila sa Constitution. Okay. Okay. Seriously. pero ito may article din na shinut down na ni Ramon ang yung mga speculation niya na siya yung papalit or siya yung mag-intervene if ever nagkaroon ng kudeta. Grabe, umabot. Ay, naku. Pero, Ano? may nabasa din ako medyo far-fetched na nga lang yung napuntahan niya. Kung susundan natin yung Constitution at may impeach yung dalawa, Presidente at VP, si Soto ang papalit niyan. Parang nakita ko yan. Senate Senate President ang President next. Okay ba kayo Tito Soto. if si Soto? Si Tito Sen? Hindi siya ideal, pero sa choices na meron tayo, parang Siya na yung lesser next evil na eh. matino. Oo, lesser I evil. mean,
marunong siya marunong diba? siya sa politics. Oh, pero hindi ko masabi kung okay din track record niya. Pero so far, doon sa nabasa ko na yun na post, di ko alam kung credible. Okay siya. So far daw, wala, hindi daw siya nadawit sa yung corruption or ano. So far, Kilala mo, kilala mo kasi nung may masasabi kay Tito Soto, Sino? si Anjo Iliana. Sino? Daming Isa pa yun, sinasabi. papansin. Oo nga. Ano ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya, no? Pero ano siya, DDS siya. Mm. Kaya understandable din na gumagawa siya ng mga ganyang propaganda towards sa mga nakasama niya sa Itbulaga. Pero ewan ko, parang pag ganyan, alam mo dati may nabasa ako, parang yung mga artista, yung mga influencers, ginagamit yan, binabayaran niya ng mga politicians para gumawa ng ingay kapag nagkaroon ng issue, ng main issue. Parang may magbabayad sa kanila para gumawa ng ingay, ng contents, ganyan. Para Troll. ma-divert yung attention ng tao sa Mm. kanila. Diba? Parang yun nangyari kay Alice Go, di ba? Ayan, isa pa. Nagkaroon ng issue kay Alice Go, parang may mga content creators siya tayo na nagsipag-ingay. Eventually, na-divert yung attention sa kanila. Eventually din, nawala yung attention natin kay Alice Go. Tapos, ayun. Pero buti na ano siya, di ba? Detain. Tapos ngayon, hatulan ng reclusion perpetua. Habang buhay na yun, di ba? Deserve. Deserve naman. Sana nga lang totoo. Mamaya. Sana talagang managot siya, ano? At saka mamaya, special treatment, nakakulong nga siya. Tapos, alam mo yun, maganda yung tirahan niya or ano. That bitch deserves hell. Ew. Sikat na naman yung mabas na naman sa TikTok yung mga yung mga videos niya. Mga body pics. Ew. Alam mo, thirst trap. Ang dami talagang naubos na yung pasensya ko. Stressful pag-usapan yung politics sa Pinas, no? Sobra, pare. Ano? Oo, sobra. Stressful pag-usapan. Sobra. Gusto mo lang lumayas eh. Tapos, kanya-kanya pa ng mga opinion. Pag ile-label ka nila na, ay, kakamping ka kasi, DDS ka kasi, ganito ka kasi, ganyan ka. Mas lalo pa tayong dinidivide instead na magkampihan or mag-unite tayo as one nation. Oo. Ay, lahat kasi may kanya-kanyang opinion. Lahat ganito yung gusto. Di magkasundo. Kaya, yun ang hirap. November 30, may di ba? May protest ulit. Oo, magkaka-protest daw. Hindi ko alam kung anong protest? naman yata yan. Holiday yan Andres Bonifacio. Yun yata yung Trillion Peso March. Yun. Parang ganun yata. Parang nung nakaraan na rally. Kasi ilang months na wala pa rin nananagot. Oo nga eh. Wala pa rin nakukulong. Nabaon na nga sa limot eh. Si Zaldico nag-release lang ng video, 'di ba, na tapos yung sa allegation sa flood control, 'di ba? Nag-name drop siya doon no? Naglabas ng warrant of arrest kay Zaldico. Ay, oo. Ngayon, kahapon lang yata, 'di ba? Or kanina. Tapos next? Ang messed up, fucked up talaga. Wala, investigation na naman. 1 month yan. Oo. At least may mako-content ngayon sa Bubble Gang. Ang istas ako. Can we move on to the next topic, please? Alright. Miss Universe. Ano ba nangyari? Ay, wala akong pake. Sorry. Ay, seryoso? Hindi ako Miss Universe. Hindi. Seryoso ba? Wala kang pake doon? Wala. Okay rin. Wala rin akong pake. Wala akong pake. Congrats. Ano ba issue doon? Nanalo ba PH? Parang hindi, di ba? Hindi daw eh. Lagi naman pag di nanalo sasabihin. Malungkot ang Marami na namang nasirang buhok sa parlor kahapon. Maaga nagsara. Lagi naman din yung bunsong kapatid ko. Miss you. Sa IG. Anong sabi niya?
cooking siya. Cooking Oh, Luto. lagi naman eh. Pag di Luto, nanalo, oh. niluto. Oh. Oo. Agad. Pag nanalo naman, Nangyari. pag nanalo naman, since half siya, sasabihin nung, kunwari, di ba, si Catriona nun, half Australian ba siya? Di ba parang may nag-release yung local news dyan sa EU na Miss Universe is Miss Australia kasi nga half siya. Mm. Di ba parang, kasi nga yung pinapadala naman natin, hybrid eh. Hindi Oo, naman eh. pure Pinoy eh. Kaya sasabihin ng ibang bansa, Miss Universe nila yun. Mm. Di daw atin. Ano ba talaga? Yung Miss Universe representative ng New Zealand, Pinay eh. Pure? Ano talaga? TikTok. Oh? Half. Half. Natawa ko sa term mo, hybrid. Hybrid. Oh, hybrid. Hybrid eh, no? Sorry, Wala hindi tayong ako, Miss Oo. You. Hindi ko naman din kasi nasubaybayan yung ano. Ang alam ko lang, Kasi, Panalo yun. yan. Makiki-proud Pinoy tayo kung panalo. Eh, talang Oo. ay, oo naman. Oo. Oo. Makikiride tayo dun, di ba? Kung hindi, Matik na okay, yan eh. next. Okay. Pasensya na kayo sa ating mga viewers. Wala kaming alam dyan kung inaabangan yung topic tong Miss Universe. Basta panoorin nyo na lang yung yung walk ni Catriona. Yun naman yung pambansang pampalubag loob natin eh. So, balik na lang tayo dun sa video na yun. Ako dito ako interested sa sa isa pang personality na sikat na sikat ngayon eh, no? Sino yan? Diba yan? Yung anak ni Ah? tsaka ni Piolo. Ano ba yan? Ayun ang hybrid. Oh. Diba? Oo. Si Eman. Oo. Kaya nga, legalized na daw Gwapo, siya. no? Ang gwapo. Pero alam mo, ayaw, chikang-chika, no? Parang di lang ako makapaniwala na, well, maganda kasi yung image sa akin ni Pacquiao, kahit na, di ba, senator siya, alam naman natin, yun talaga, rugs to riches talaga. Kaya, kahit sabihin mong mag-flex sila dyan ng yaman nila, hindi ka magagalit eh. Kasi, pinaghirapan Deserve yun, nila eh. hindi yun corruption, hindi yun galing sa nakaw or kahit Oo. saan. Pero yung, parang naisip ko lang yung side ni Jinky na, syempre, di ba, kayo yung legal, tapos malaman mo na may anak pala siya. Parang, ang sakit nun. Kaya parang ko na, wala talagang perfect. Lalo na nga yan si Pacquiao. Kasi nga, parang naalala ko ng elementary to high school, di ba, nung lumalaban siya. May mga issue talaga rin kasi na na-addict nga siya sa sugal, di ba, nung babae siya, bago siya naging ganyan, Christian, eme-keme. So, wala lang, parang di ako makapaniwala na, nagkaanak talaga siya sa iba. So, parang, nakakasad. Ano ba? Sino ba nauna? Yun? O yung kay Jinky? Yung, mga legal niya kay Jinky. 2004 si Eman eh. Oo. So, nauna talaga si Jinky. Panay talaga si sila, Sila Michael tsaka Jimwell. Sila Jimwell. Si Jimwell yung panganay, di ba? Oo, Jimwell. Tapos sunod si Michael ba yun? Tapos, technically, pangatlong anak na ni Pacquiao si Eman. Tama ako. 2004. Tapos yung dalang babae, magkasunod lang yata yun eh. Then si Israel yung bunso. At saka, pwede ba yun? Di ba, inalaw niya na gamitin yung apelido? Talagang invested ka sa family tree na. Tagal na. Uy, ganyan yan. Si Alin, ginawan nga niyan ako ng family tree. Abisado ko. Nag-visualize ko siya na, okay, ito. Oo. Yan, ganyan sa image ko. Ganyan na isip ko. Nice, ha? Ganyan. So, yun. Ano yan, sige. Tagasan si Eman? Last name niya? Bacosa. Oo. Di ko alam eh. Hindi ko matandaan eh. Naalala ko ba nung nalaman ko, anak pala ni Pacquiao to. May pinagkwentuhan ako niyan. Uy, anak ni Pacquiao ka ako, nagbo-boxing. Tapos sabi, di naman anak ni Pacquiao, kamukha lang niya yan eh. Sabi ko, kaya ka kamukha kasi anak niya. Tapos totoo pala. Ako din hindi nga ako naniniwala. Tapos totoo pala.
sinasabi sa akin, kamukha lang ni Pacquiao. Sabi ko, kaya nga kamukha. Kasi anak niya yan. Totoo Ayaw pala maniwala yun. sa akin. Oo. Na-realize ko lang, si Pacquiao, pag meron siyang kamukha, talagang kadugo niya. Oo. Yung Hindi na Oo. kailangan ng DNA. Kaya nga Alam mo talagang, Diba? ay, kanya to. malalaman mo Oo. talaga, tinitigaw lang no? Oo, yun nga eh. Uy, pares. Ganyan yung mukha nun sa Mm. face mask, ha? Oh, anak ko yun. Diba? Sobrang Naalala yung trend pagkain nung si Pacquiao, no? Oo nga eh. Naalala yung trend nung 2020, yung pandemic, nung TikTok sila, yung mga anak ni Pacquiao, di ba? Tapos may gumaya nun, naglagay lang ng mask. Tapos yun na, ginaya na lang. Akala ko Diba? Death Africa eh. Death Africa. Dahil Uppercut. mag-New Year na naman, sasendan nyo na naman ako ng video niya. Yung may fireworks. Happy New Year, Happy New everyone! Year, everyone. Matik yan. Pero May wala idea na. Hindi pa rin ako makapaniwala na. Tapos pwede ba yun? Inalaw niya na gamitin yung ano niya. Eh, married siya kay... Pwede yun. In-acknowledge yun na anak naman niya yun eh. May papeles yun. Tapos, so magpapalit yung legal name niya. Ayun. Parang legalize niya. Na anak niya. Ginagamit ba nung bata yung Pacquiao? Hindi, ngayon lang. Ngayong week lang siya or ngayon last pa week lang siya na-legalize. So, buong buhay niya, Eman Bacosa siya. Emmanuel Joseph Bacosa. Illegitimate pala. Oo. Tapos ngayon, in-acknowledge siya na anak siya ni Pacquiao. So, ang legal name na niya Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao. Ayun na siya. Emmanuel din no? Pinangalan nga kay Manny. Oo. Ay, ito pa. May napanood ako na video niya. Clip. Ewan ko saan yun. Sa KMJS yata yun nung in-interview siya. Hindi ko siya kasi naliligo yata ako noon. Tapos, scroll lang ako. Tapos nakikinig lang ako. Oo. Tapos parang binanggit doon, sabi, ang tatay daw yung Eman, parang yung kinakasama ng mama niya ngayon. Sultan, tawag. Sabi ko, swerte naman na itong batang to. Ang legitimate father niya, si Pacquiao. Tapos papa niya ngayon, yung tatay niya ngayon, Sultan. Parang, wala siyang problema sa buhay, no? Tapos yung pala, yung Sultan, pangalan pala ng tatay niya, Sultan. Hindi, Sultan ng Hindi title, Kudarat Sultan or lang, Sultan ng Mindanao. Tapos yun, pinakita, Naprak pa dun, pinanood ko na yung videos. Ano Mm. nga siya, no? Yung, hindi naman siya lumaki sa mayamang pamilya. Pinakita niya yung kwarto niya nga, di ba? Ano? Hindi ko na pala yung episode ng Nakakaawa KMJS na yun. din. Nakakaawa Oo. din, no? Pero kasi, ang nabasa ko, Walang sustento. meron Yun naman nga siguro, diba? konti-konti, or baka dahil nga nung mga time na hindi pa natatanggap ni Jinky, baka hinahadlangan niya. Alam mo yun. Di ba may kwento siya nung birthday ng daddy ko. Di ba? Hindi daw sila makapasok dun sa gate. Hindi sila pinapapasok. So, kasi syempre sariwa pa yung sugat. Nakakaano lang. Lately lang natanggap ni Jinky. Kaya nga, inano na eh. Kaya nga, na-grant na ni Pacquiao na gamitin yung ano niya. Para siguro... akala ko, matagal na, kasi gino-glorify nila si Jinky eh. Hindi naman sa pag-ano, kasi nga, may kasalanan din naman talaga sa kanya yun. Alam ko, kasi matagal nang tanggap. Ngayon lang pala. Hindi. Ang nabasa ko, okay naman daw si Eman Bacosa kay Jinky. Okay naman, okay. Parang open secret na rin. Okay. Oo, ganun. Pero yung sa nabasa ko, parang hindi naman din sila nag-dev deep sa talagang inner relationship nila. Ang complicated kasi ng ganyan. Oo. Yan nga. Baka syempre, pinrivate lang din nila, no? Ganun. Buhay naman din nila yan. Ayoko ng ganyan. Kaya nga, may nakita pala akong meme. Sino, go. Tinatanong ko lang si Joe, baka may anak siya, or sabihin niya na. Pero good thing naman nung nagpa-Senomar kami. Okay. Tapos, proof naman na single siya. Single kami pareho. Okay, buti naman. Gumawa na kayo sa Senomar? Bakit kaya? Sa ano nga sa ano, yung dun nga sa bahay. Kailangan kasi. Diba? Alam na yan. Babalak na. Alam ko, papakasal na kayo. Diba? Alam mo, next year na, no? Hindi na nagsasabi ang dalawa, no?
Sabihan niyo ako. Never know. Oo, sige, sabihin ka namin. Siyempre, dapat nandun kayo, no? Ano naman? Ano yung sabi mo, Kalin? Ano yung nakita mo kay Alin. Eman? Ayun, yung meme. Yung meme na kinumpare si Eman kay Jon Snow. Na parang nung, si Eman basta picture ni Jon Snow yun. Sa Jon Snow's character sa Game of Thrones. Ano siya, legitimate child din ni Ned Stark. Basta character sa Game of Thrones yun. Yun nga, yung feeling na ito yung feeling or mukha ni Emma nung nung nanalo siya ng boxing match niya, ganun. At na-recognize siya ni Pacquiao. Parang ganun. Parang ganun yung minano ng meme. Ayun lang naman. Kung makaka-relate kayo, sige. Kung hindi, hindi. Hindi, kasi I've never watched any single episode of, Game of Thrones. Manood ka na, Game of Thrones. Clips lang. Ako pinanood ko. Episode 1. Hmm. Pero yung House of the Dragon, natapos ko ata yung... Tapos maganda yun. Oh. Kaka-season, tagal pa season 3, next year pa. Nalilito kasi ako dyan. Sobrang daming pangalan ng dragon. Yung family tree, sobrang Daenerys Targaryen. Kaya ako masaya ka na to. Incest eh. Yung imbes na magsanga-sanga, di ba sanga-sanga yung family tree, nag-join din eh. Pero yun nga, wala, saya lang din nung political at saka yung mga dragon. Yun yung nagustuhan ko dun eh. Mula kay Emma, napunta tayo sa dragon. Kaya nga wait lang, balik mo na kay Eman muna na. Siguro kaya din, grinant na ni Pacquiao para makatulong sa bata kasi nga nagbi-build ng career sa boxing. Diba? Oo. Tsaka ginawa na siyang sparkle artist. Makatulong sa bata o makatulong yung bata sa kanya? Makatulong yung bata sa magulang niya. Kasi nabasa ko rin pala, kaya daw siya nagboxing hindi para kukunin yung attention ni Pacquiao bagkus para linisin yung pangalan ng mama niya. Kasi parang may issue yung mama niya noon, parang nababadmouth ganun. So parang gusto niya linisin yung pangalan ng mama niya. So ito ako, mag-boxing ako. Bata pa lang nag-boxing na yun eh. Paano niya malilinis? Para kung sino mag-badmouth sa mama niya, hamon niya suntukan. Oo, di ba? Basic. Napaka-noble naman. Okay. Pero may itsura talaga. May Kaya itsura. nag-ganun eh. I-train, sparkle artist. I-train lang ng konti sa pagsasalita pa siguro, sa, sikat yan. Ganda ba siya magsalita? Para sa'yo? Ang laban na to. Hindi, sa akin, yung tinatanong ko kanina, di ba sabi nyo, tinanggap na siya ni Pacquiao para maayos din yung buhay ng bata. Sa akin naman, bakit ngayon lang kung kailan gumaganda yung malaki na. Pausbong pa lang. Kilala. Pero nananalo na siya sa mga kasi lumaban siya sa 3 Lion Manila, di ba? Last time Araneta yata yung laban niya. Nanalo din siya. Di ba yung 3 Lion Manila nga. Yung legit din na anak si Jimwell, nagba-boxing din, di ba? Di ba yun parang brothers, di ba? Hindi ba yun parang, hindi ko kasi alam kung nananalo si Jimwell eh. Di ba? Parang di ba siya magsiselos or... Hindi, maganda parang hindi eh. Sabukan silang dalawa. Oo, ganun na ngayon nabakan natin. Kakaroon ng drama na title, Brothers War. Telenovela. Kung sino manalo sa ating dalawa, siya tunay na anak. Wait lang, nagbabasa ako ngayon. Ay, Gagi. Wait lang. Nabasa ako. Gagi, lolo na si Pacquiao. Lolo na siya. May anak na si Jimwell. Sino man? Ay, may anak na si Jimwell. Nung 20 lang, nung Friday. Ay, nung Thursday. Galing. Sinong jowa niya? Parang mukhang non-celebrity partner. Hindi, non-celebrity nga daw. Pero mukhang eh. Kano nga, oo. Ilan taon ba yun? Sa mundo na walang problema siya. Hindi, kaedad natin yan. Kaedad natin si Jimwell. Halos. So, parang 1 year younger lang sa atin. Ganun. Sarap naman nun, no? Walang problema yung bata. Wow. Generational wealth. Sana ma-maintain. Tayo sa Nepo Babies. Pag na-issue ulit.
Sana all nepo babies. Nakakatamad pag-usapan yung mga ano eh. Pero yung ano na, singit ko lang, yung mga sasakyan ni Diskaya, nabenta na yun. Nabenta na ng customs ba? O ng LTO talaga? sa auction. Di, tiba-tiba ang ano ngayon. Tiba-tiba ang costume Pati yung ngayon. payong? Oo, Kasama lahat. payong? Oo, lahat. In-inspect nga ni Vince Dizon yung payong eh. Kung goods naman daw, hindi bumabaliktad, ganun. Oo. Isa tayo dyan kaya, wala na tayo Sige. mapag-usapan dyan kay... Congrats, Payong. Eman. Sana mag-usbong pa yung career mo. Good luck. Mag-artista yan eh, no? Kasi nakapirma na sa ano. Sparkle. Sana, iyan niya yung ano, reenact niya yung pag sinuntok ka ni Pacquiao, pag sinuntok ka ni Pacman, parang kang tinamaan ng shotgun. Ba't kuha mo yung Bisaya ano? Bisaya ka, no? Bisaya yan, sir. Malapit na. Marunong yan, Mga tropa ko kasi dito, mga Bisaya eh. Shoutout. Ay, seryoso ba? Talaga? Oo. Oo, lahat. Lahat ng mga kasama ko dun sa school. Lahat yung Bisaya. Ako lang Talaga? Tagalog dun. Kaya nung una na out of place ako. Oo. Kasi parang Bisaya sila. I am inside the Bisaya world. Oo, Oo. lahat. Nag-uusap-usap kami. Lahat Oo. ng boses. Puro unsa man eh. Unsa man ah. Alam naman si It's Pebbles Time. Parang ganyan. Parang ka nasa Tower Babel. Mas bagay It's sa'yo, Pebbles Bisaya. Time. Ano mo. Oo. Nagkaon ka na lab. Oo. Okay. So, yun yung mga napag-usapan natin, mga current chika na ginatasan. So, thank you guys. Thank you sa mga nakikinig. Please continue to support and subscribe to us. Follow us on our official social media accounts. We are active on Instagram, YouTube, and Facebook at Intellectually Yours. Yep, you can also listen to us. Yes, you can also listen to us on Spotify and YouTube or wherever you get your damn podcasts. So, yeah, thank you so much. Praise ko na yan ah. Thank you guys. Salamat. Ano kasi ito eh. 2-episode shoot. So, may tatry kami bago. Sana magustuhan nyo pa rin. Thank you guys for listening. Bye. Salamat. See you on our next episode. Bye. Alright, kita-kits. Bye. Bye.